Lagi ka na lang ba kinakabahan tuwing may darating na bill sa'yo at hindi mo alam kung paano mo siya haharapin yung utang mo? Baka kailangan mo na humingi ng financial advice bago mahuli ang lahat. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. We are going through a series about signs, no? Signs ng tungkol sa pera, signs tungkol kung kailan kang bibili, signs kung kailan ka mag-i-invest, at signs kung kailan mo na kailangan humingi ng financial counsel. Alam mo, kahit na gusto mo talagang maging successful, pero you know what? There are times that we need really to ask for financial advice. So, the question that I would like to answer today in this episode, ano po yung 6 signs para malaman mo that you really need help already with your finances? Sign number 1 po, hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Yung parang at the end of the month or at the end of the year, parating tanong mo, saan napunta ang kinita mo? That's really a bad sign. Parang feeling mo lagi kang walang pera bago pa dumating ang sweldo. Hindi mo matandaan kung saan napunta ang sahod mo. Pakiramdam mo, kahit anong tipid mo, kahit anong ginagawang pagbabudget, kulang pa rin. Ako, did I just describe your situation? So, if that is you, that is sign number 1 already. You need help. Number 2, sign, parati kang baon sa utang. Yung parang tipo bang paglabas ng sweldo, bayad utang, kulang, utang, bayad utang, sweldo, bayad utang, kulang, utang, paikot-ikot lang. Hindi mo na rin alam kung paano mo mababayaran. Yung parang mas malaki na yung interest na binabayaran mo kaysa sa pera ng principal na binabayaran mo. At kumukuha ka pa ng bagong utang, pantapal pa ng isang utang. That's another bad sign. Third sign, nako, kung kailangan mo na talaga ng financial counsel. Yung parang hirap na hirap ka na mag-ipon kahit gustong gusto mo. Yung parang feeling mo, lagi ka na naubusan ng pera bago ka pa magsimula. Hindi mo alam kung paano mag-ipon. Parating sinasabi mo, next month na lang. At subok mo talaga magtabi ng pera, pero nagagamit mo pa rin. Alam mo, ito lang nga. The truth is, kung hindi mo alam at kulang ka sa disiplina, kahit gusto mo yan, mahihirapan ka. Kaya I just want to ask Vincent Roa, Julius Navarro, and Hasna Dumato, ikaw ba ay guilty sa 3 signs na ito? Meron pa tayong 3. Ano po yung 4th sign na kailangan mo ng financial counsel? Hindi mo rin alam kung paano mag-invest. Diba? Parati na rin narinig, dapat mag-invest ka, magpalago ka ng pera. pero honestly, clueless ka. Takot ka mag-invest, baka malugi. Hindi mo alam kung saan ka maglalagay, baka ma-scam. At lagi mo sinasabi, Tsaka na lang ako mag-i-invest. alam mo, ito lang sabihin ko po sa inyo. Kung hindi ka talaga sigurado sa investment option mo, alam mo, sign na yan, sign na kailangan mo na humingi ng tulong sa mga taong marurunong sa investment. 5th sign na kailangan mo ng tulong, yung parang lagi ka na lang stress at hindi ka makatulog dahil nga sa problema mo sa pera. Alam mo, ito lang po kung ang problema mo ay pera last year at kung hindi mo gagawa ng paraan, ano magiging problema mo this year? Pera pa rin. At kung hindi mo gawa ng paraan also next year, ano magiging problema mo? Pera pa rin. Diba? Alam mo, hindi ka na makatulog, hindi ka makaisip ng tama, pakiramdam mo, parang nawawalan ka na ng pag-asa sa financial future. At sumisira na ito sa iyong mental and emotional health. Guys, sign na yan. And last sign that you really need financial counsel and help. Wala ka ng malinaw na financial plan. Parang sa future mo. Alam mong malapit ka na mag-retire, wala ka pang ipon. Diba? Hindi mo alam at paano ka magre-retiro. Hindi mo alam pag bumalik ka dito sa Pilipinas kung OFW ka, kung sapat ang pera mo. Hindi mo alam kung paano rin, diba, i-manage ng tama ang iyong natitirang pera. Ladies and gentlemen, let me appeal to you. Kung wala kang clear directions sa finances mo, aabot ka sa point na talagang mauubos ang pinaghirapan mong pera. Kaya nga, I want you to check right now itong 6 signs na ito. Let's go to sign number 1. You don't know where your money is going. Number 2, may utang ka. Number 3, hindi mo kaya mag-ipon. Number 4, hindi mo alam paano mag-invest. Number 5, stress ka palagi. At number 6, wala kang malinaw na financial plan. Kung meron ka at least 3 sa listahan to, you need a financial advice. Ang financial problems po ay hindi dapat ikahiya. Mas maganda na humingi ka na ng tulong kaysa magsisi sa huli. Yes, maybe some of you are saying, Chinky, I need financial advice, I need coaching, but I don't know where to start. good news, we have a community already called TYL, The Yayaman Life, at maraming nakikinabang. Thank you very much po sa group na to kasi may mga bagay tayong hindi nare-realize by ourselves. Na-realize ko po is yung kailangan mo mag-invest sa sarili mo. Kasi the more na nag-invest ka sa sarili mo, nagkakaroon ka ng knowledge. Lagi yung sinasabi, sir, na the more na hinahabol mo si pera, the more na nawawala siya. So, kailangan mo mag-invest sa sarili mo para in return, yung pera ang darating sa'yo.
bawat natutunan natin dito sa TYL, ina-apply ko po siya eh. Ina-apply ko siya pa konti-konti hanggang sa may hindi ko napapansin meron na pala akong na itatabi na ipon, invisible 50, invisible 100. Ginagawa ko pa rin po yun hanggang ngayon. Ngayon po, mas proud po akong sabihin na consistent na po ako nakakapag-save ng money compared to sa past few years. Actually, mas nakapag-save pa nga ako ngayon kaysa nung nag-work ako sa Singapore 2 years ago. Sumali pa ako sa TYL. Magwa 1 year po. So malaking tulong tong TYL na sinalihan ko. Paano mag-create yung chip method, in-apply ko po siya. Nandun na lahat. Big help. Thank you. Malaki talaga ang tulong. Malaking pasasalamat po sa inyo, coach, na sumali ako. Hindi ako nagsisip. So guys, if you want to be part of this community, all you need to do is just type TYL in the comment section and learn and know how you can be part of this community.